Maing adlaw, kaalam sa basic welding course ang dala sa tatakay ngadto sa mga out-of-school youth dinhi sa Barangay 40. Nahuman sa 15 ka mga batanon ang usa ka semanang pagtuon sa pagwelding ug sila nakahimo og basketball boards alang sa ilang barangay. Pagkuman ako ani motiwas kog eskwela dito sa Manila. Salamat ko na ako higayon na maka-abroad ani na kuan basic training. Nagplano ko na mo-proceed og NC3 para makumpleto na ko certificate. Magpadayon ang atong pag-alagad kaninyo kini ang inyong higala Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Kalambuan, Dalatana, usa ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kauban si Attorney Carlo Nograles. Kalambuan, Dalatana. Galamay adlaw, inyo lagad saldi chato dinasab sa atong laing hugna sa atong tulumanon ang kalambuan daratanan nga matud sa mga impormasyon, mga isyu, mga butanong subnon nga ikaw kitang tanan adunay kalubigitan. Busa uban kami diri sa ato kapataguban sulod sa usa ka oras diri sa atong tulumanon kalambuan daratanan. Og syempre mga suki nato mga tigpaminaw, mga televiewers, ang mga partner Gilbert Bitoy Villasas. Bert? Daghang salamat ka ubang sal og mayong adlaw sa to ang mga suking mga televiewers diri sa programang Kalambuan Dalatanan. Okay Bert, og syempre ang atong dinapit nga bisita sa matag karugunya pinarangga sa Katawan Siyudad sa Davao, First District Congressman Carlo Nograles, sir. May adlaw kanimo Zaldi, kanimo Bitoy ug sa tanan natong tigtan-aw sa atong programang Kalambuan Dalatanan. Okay, Bert, unsa kay atong ipaabot ngadto sa atong mga televiewers, sa atong mga sukitig paminaw, mga isgutana nato diri sa atong tulumanon Kalambuan Dalatanan. Kaubang sal sama sa naanda no, katikaran ato ang pangutan-on sa mga to ang kongresista diri sa unang distrito nga si Congressman Carlo Nograles may kalabutan sa mga katikaran dito sa hawanan sa Kongreso kung unsa na. Og hisgutan usab nato kining balaod on fair treatment of airline passengers. Ngadiin kini siya pagabuhatan kuno og balaod. O kining mga proyekto sa mga Nograleses, no? Nga diin atong i-update usab ang ato ang mga televiewers. O syempre, mangutana usab kita sa to ang kongresista kung doon na pa ba'y umaabot nga mga proyekto diri sa Dakbayan sa Davao, labi na partikularmente diri sa unang distrito. O kaubang sal, ipaabot usab nato kang Congressman Carlo Nograles ang mga pangutana sa mga nagkadayang barangay diri sa unang distrito ning Dakbayan sa Davao. Kaubang sal. Naginaminam gyud Bert, ato mga kaigsunan diri sa unang distrito, di lang sa First District kundi tibuok syudad sa Davao. Congressman Carlo, atong tagaan dayon og pagtagad kining atong unang mga pangutana, kining kabahin sa mga namatikdan ba namo murag bibo karon ang Kongreso tungod dining lain na pod nga kasong impeachment. Og sa pagmatugayon sa House, may kalabutan lagi nining mga naggawas nga mga kontrobersyal nga mga balita, Congressman. Yes, tinood ka na, Zalds, no? Murag ma-busy karong maabot na semana ug sa sunod pa mga semana ang House of Representatives karon kay sama sa imong giingon na napoy laing justice sa Supreme Court ang gi-impeach karon. Wala pa man hinuon siya ma-impeach but as far as the Committee on Justice is concerned, doon na nay probable cause na nakita na anay articles of impeachment ang gi-endorse sa Committee on Justice kontra kang Justice Marian del Castillo sa Supreme Court ng gihapon. And syempre, ang procedure nato kay naa na may articles of impeachment, ila natong ipadala sa plenary. So by Monday, I believe ma-appeal na siya sa kanang ginatawag na order of business. Then sa plenary, then from the order from its inclusion sa among order of business sa plenary na ami 60 session dates para desisyonan kung amo bang i-impeach si Justice del Castillo and amo bang ipasaka ang impeachment complaint dito sa Senado. So alang sa kasayuran sa tanan, ang procedure namo is because gi-endorse na siya sa House of Representatives ngadto sa plenary, anytime pwede namo siyang ma-take up.
And in plenary, magkinihanlan lang mi og 1/3 vote of the members of the House of Representatives para mapasaka na namo na siya dito sa Senado. So ang pangutana karon is kanus ba namo ipasaka ang complaint? Kanus ba namo i-endorse ang articles of impeachment kontra kang Justice Del Castillo dito sa Senado? So as I said, naami 60 session dates. So any time between Monday up to the 60th session day sa among Kongreso, not counting ang among breaks, no? So every session lang, no? Diya lang ta mag-ihap og one session day. We have 60 session days to decide whether or not among pasakahon, among i-endorse ang katong articles of impeachment. So kung amo ba nang ang pangutana kung magpasaka ba ming articles of impeachment, wala pa ta kabalo kasi we need 1/3 vote of the members of the House. Kanus ba namo pagbotohan kini, wala pud ta kabalo. So in other words, the ball is now in the hands of the House of Representatives. Kay ang among worry is kaya ba sa Senado na mag-handle og duha ka impeachment complaint. Kay kung ipasaka namo dayon kining articles of impeachment batok kang Justice Del Castillo, ang mahulog ani is duha na ka impeachment complaint ang itakel sa Senate. So basing ang mahitabo ani is, of course, ang problema nila is kanusa sila mag-session, kanusa sila magkaroon og mga inquiries in aid of legislation, kanusa sila mga committee hearings kung duha na ka impeachment complaint ang ilang atubangon or ang ilang i-handle, no? So kung ang murag ang haka-haka is kung magpasa kami og laing impeachment complaint batok kang Justice Del Castillo, mahitabo ani the Senate might be forced to allot, say, the morning of Mondays to Thursdays para sa ilang mga session days, ilang mga committee hearings, etc. etc. Pag abot sa hapon, tungaan po nilang hapon. Una to, from 1 p.m. to 4 p.m., ang ilang hisgutan will be kang Justice Del Castillo. And then from 5 p.m. to, sabihin natin, 7 p.m. or 8 p.m., ang hisgutan nila, ang impeachment complaint ni Chief Justice Corona. So, murag bugat na kaayo para sa Senado kung mag-handle sila og duha ka articles of impeachment or impeachment hearings, no? So that's why the ball is now in the hands of the House of Representatives kung amo bang ipasaka dayon kini or do we wait until the 60th session day or do we wait until matapos ang Senado sa hearing nila dito, sa pag-hear nila dito sa kaso impeachment case against Corona. So, mao na ang wala pa'y decision. But the important thing is, na-endorse na sa Committee on Justice, it's now on the floor. So, all it needs is 1/3 vote. Kung kano sa aming magkabotohan para makuha ang 1/3 vote, wala pa'y definite date. Then, of course, sama sa imong giingon na atay mga inquiries, no? Na mga inquiries on dito sa PAGCOR na matod pa nila is naka-receive daw kuno ang mga PAGCOR officials o special treatment gikan sa Wynn Casino diha sa United States or diha sa kauban nila sa Wynn, which is katong Japanese. So inquire pa na sa Committee on Games, no? And then there's also a pending kining ethics complaint against I think it's Congressman Banal and Congressman Umali regarding dito sa pagkuha nila sa mga bank documents na kuno leak daw. And because it's leaked, it's a violation of the law on bank secrecy and even the Foreign Currency Deposits Act. So because it's a alleged violation of the law, it has to pass through the Ethics Committee sa House. So medyo mabisi mi karon between now until mag-break ang Kongreso. So another budget na po dapat tayo, aprobahan. Yes, kung mag-impeachment complaint, that will be another budget and another set of prosecutors. Diba? So, it won't be the same prosecutors. Actually, pwede man. I mean, flexible man ta. Wala may rule na. Pero, dili na nila kaya. Kung sila nagatutok kang Chief Justice Corona, kinahanglan na ilaing prosecutors na pod dito sa impeachment complaint against Del Castillo. So, another budget na, another set of prosecutors, and another round of impeachment hearings.
Congressman Carlo, sugod na ang Semana Santa tol niya itong adlaw subadlis niya itong Huwebes, Pebrero 22. Kano sa pugha magsugod ang Lead and Break Station? March 23 March 23. No? up to May 7. So, bale, pag-abot sa May 7, balik na po mi sa sessions. So, importante ning date na March 23 because mauna siya ang date na mag-break po ang impeachment court. March Diba? 23. Kaya ang among session is up to March 23. Congress, both houses of Congress will be in session up to March 23. So that's both the House and the Senate. The House of Representatives and the Senate. Kung mag-break ang House and ang Senate, because it is our Lenten season break, our recess, kinihala mag-break po ng impeachment. Diba? Na yung mga argumento na dili, kay lain daw ang trabaho sa impeachment court, pwede na magpadayon, na apoy argumento na kinihanlan, i-extend namong among session dates. Dili usa mi mag-break sa March 23 kung wala pa matapos ang impeachment hearings. Which is why siguro na nakadungog nang mo mabalita na matud pa nila ang gusto daw sa House of Representatives Prosecution Panel to wrap up ang ilahang presentation of evidence before March 23. In fact, gusto sila na i-wrap up nila before March 23 or 2 weeks or 1 week before March 23 para matagaan og tsansa ang depensa na makapresent sa ilang evidence. But the deadline is March 23 na dapat murag na ay kining self-imposed deadline ang House of Representatives na by March 23 dapat or before March 23 dapat ma-present na ang tanang mga ebidensya sa prosecution. Kay para before mag-break, diba? Tapos na ang trabaho sa House of Representatives and then it will be the part of the defense panel now to present their evidence. So, that's why importante ang date na March 23. Okay. Okay. Lain po ako, Congressman, gisugdan sa House Committee on Transportation ang ilang pagdungog sa usa ka balaudnon nga magprotekta sa mga pasahero sa eroplano. O among nadungog nga ikaw maoy maglingkod isip chairman sa pagdungog sa maong komitiba. Naghupot na ka og special nga ranggo sa House Committee on Transportation, Congressman? Dili man hinuon, I'm just an active member sa Committee on Transportation. Pero kung aktibo kang member manggod, unya kabalo man pud ka mag-chair, usahay gina-delegate sa chairman ang dito sa mga miyembro na ginasaligan niya. So dinhi sa hearing regarding dito sa kining mga airlines, pag-imbestiga sa mga airlines dito sa unfair practices kuno and kining House Bill ni Congressman Teodoro, ako ang gitaasa na mag-chair sa maong committee hearing. Okay. Matod sa among mga nadungog, Congressman, nga ang Committee on Transportation midungog sa kayuhan sa House Bill 2957 o mas naila isip Act establishing national policy of basic consumer fair treatment for airline passengers, no? Masaysay ba nimo kanamo unsa kining maong balaudnon, sir? Mao ni ang House Bill ni Congressman Marcy Teodoro, no? Marcelino Teodoro na matud pa dito sa iyang House Bill, gusto niya matagaan og fair treatment ang tanang mga pasahero na magsakay og eroplano. Sa pagsakay nila sa eroplano, regardless kung unsa man ang mga airline company na na ilang gisakyanan. Na ilang gisakyan. So ang House Bill niya is to prevent mga unfair practices para ma-equal ang playing field sa tanang mga airline companies. Kay naiubang mga airline companies na maghatag og dako kayong discount, kini mga promo fare, unya palit ang mga pasahero kay promo fare kay barato lagi pero pag abot dito non-refundable, non-reroutable na yung mga inanang klase. And then of course ang mga problema sa mga pasahero na pag landing nila mawala ilang mga bagahe, late mo abot ang bagahe or ma-misplace ang bagahe, then dunay po yung mga problema na pag abot dito delayed ang flight, etc. etc. So daghan ang mga reklamo sa mga pasahero na nagsakay og mga kining mga promo o magsakay kining mga eroplano lagi. So as part of the provisions sa House Bill, gusto niya na tagaan o gahom ang Secretary of Transportation, the Secretary of the DOTC na mag-investigate on his own initiative or based on a complaint, mag-investigate sa mga airline companies
kung naghatag ba sila or nagsulod ba sila sa mga ginatawag na unfair practices, no? And kini mga unfair practices mao lagi ka na maghatag og ticket na non-reroutable, non-reroutable, non-refundable, etc. or maghatag og ticket and then book na ang pasahero niya, pag abot dito mabump off siya, matanggalan siya seat niya, bisan pa man reserve na ang seat, etc. or kana mga bagahe lagi na delayed, and all of these complaints regarding sa mga airline companies. So ang proposal niya is by law, we will give the Secretary of Transportation the power to investigate, and then upon investigation, kung guilty gyud ang airline company, pwedeng isuspend ang iyang lisensya or ang iyang certificate, and pwede po siya ma-fine, maparusahan og fine na 100,000 pesos, and kung repeat ang offense sa airline company, pwede siyang ma-revoke altogether ang iyang lisensya. So this is being done by Congressman Teodoro para maproteksyonan ang atong mga kining riding public nato, no? Because mao lagi na daghan tang mga nadungog mga reklamo sa mga pasahero, labi na karon sa kining grabing ang competition karon sa mga airline companies. Amo na sabtan Congressman Carlo nga usa sa mga issue nga ginatukid diha sa House Bill number 2957 kining maong pagdumili sa mga kumpanya nga nagya sa mga eroplano sa paggamit sa aerobridge tube diha sa airport. Pakitin o pakiklaro daw kung unsa ang mga issue, Congressman Carlo. Basig man gud sa among hearing, natay mga nadungog nga mga reklamo gikan sa mga riding public o sa mga kongresista na ang ilang obserbasyon nakita yung mga international airports diri, no, sa Davao City, sa Mactan, sa Subic, sa Clark ug sa Manila. Natay mga international airports na high-tech tungod kay naay aerobridge tube. Ang problema is bisan pa man naay aerobridge tube, wala ni ginagamit sa ubang mga airline companies. Tungod lagi daw kay murag base nagtipid sila or etc. So based sa among findings, bisan pa man available ang aerobridge tube, wala ni ginagamit sa wala ginagamit sa mga airline companies. Now, naibawan namo na murag ang nahitabo dito is instead of using the aero tube, di nana ka sa tube. Pag abot nimo sa tube, dili ka pasudlon sa tube, panaugon pa ka. So naog na pud ka dito sa ground. Nya dito sa ground pabaktason ka, lakaw ka dito, nya saka na pud ka dito sa eroplano. Bisa na tube. So ang problema is ang safety. Ang pangutana ang safety ani. Gihimo sa gobyerno, no? Kini mga airline airports natin butangan na og tube kay para ma-safety ang atong mga pasahero. Gibutang ka ng tube kay para gamiton sa mga airline companies. Nya dili siya ginagamit, and then ang nahitabo dinhi is una ang safety. Syempre pag abot dito, liman ka, maglakaw ka sa ground, na naay mga aeroplano, naay mga aircraft, basing suyupon pa ka dito sa engine sa aircraft, no? That's number one, the safety. Number two, siyempre, night threat, di ba? Terrorist act siguro, pwede mahitabo na. Pag naog nimo dito, base asa mo adto tong pasahero, etc. Di ba? Wata ka balog.